Hindi isa pa umilaw kasi meron siyang switch. I-switch natin to. So yan, meron na siyang power. Yan o. Hello guys, meron tayong ayusin na isang GSAT na box. GSAT, ang sabi ng may-ari, wala daw power. So yung nawala daw yung power kasi yung dati ng supply nasira, kaya pinalitan nila ng adapter na iwan ko kung ilan volts to. Tingnan natin to kung ilang volts pa yung ang DC nito. 12 volts yung 1 amperes to 12 volts. So tingnan natin yung yung kanyang pinalitan, tama ba yung pinalitan niya dito. So ayan guys, yan pala, nasira yung GSAT niya kasi yung output na pinalitan nito 24. Yan o, kita mo dito 24 volts yung pinalitan, kaya nasira to. Kasi yung supply dito 12 volts lang. Yan, 12 volts lang yung supply nito. Bakit nilagyan nila ng 24? Yun, nasira yung kanyang GSAT. Yan 24 volts to 0.338 amperes. So malakas yung, mataas yung nilagay nila, kaya nasunog. So buksan natin to guys. Di ko na to susubukan kasi 24 yung nito supply, kaya ito 12 volts lang, kaya sunog. Baka nasunog yung dito. So susubukan natin, meron naman akong dito 12 volts na supply. Kunin ko muna ito guys, sa TV Plus to 12 volts. So isaksak natin to. Saksak natin. So ang supply nito 12 volts. Yan 12 volts. Samantalang yung isa dito ito yung ginamit nila. Bukan natin to. Ayan guys, 24 volts. Hindi nila tinignan yung transformer nito, kaya nasunog. So hindi talaga pwede. So ito na, bukan natin. Meron naman siyang switch dito. Iyon natin. So wala talaga siyang power. Wala siyang power guys. So buksan natin to. Turuan ko kayo kung paano mag-ayos ng GSAT na box. So ang unahin natin guys, ito yung guys, yung power IC. Ito siya.
ito ang kadalasan na nasisira. So itis natin yung capacitor, yung digital natin naka buzzer na yan. So itis natin. So nagbabuzzer na siya guys. Ibig sabihin mayroon siyang short na na-detect. Kahit dito nagbabuzzer. So subukan natin tanggalin yung IC power nito. Kung mawala ba yung mga shorted nito. Tatanggalin natin yung IC guys. Lagyan natin ng flux. Tanggalin natin to. Tanggalin natin ng hot air. Natanggalan natin. So yan. Subukan natin i-test. Tanggalan natin yung IC guys. Subukan na naman natin i-tester yung ating kapasitor dito. So subukan natin to i-test. So wala na yung buzzer guys. Hindi na siya nagbabuzzer. Kasi natanggalan natin yung shorted. Hindi siya nagbabuzzer. Zoom natin. Kanina nagbabuzzer siya. Ngayon hindi na siya nagbabuzzer. So sira yung IC. Sira yung IC guys. Ito sira to. So meron naman akong IC dyan na nag-order na ako nito kasi kadalasan na masisira itong IC. Kaya nag-order ko sa Lazada para kung marami tayong ayusin na ganitong sira sa GSAT, alam na natin kung saan yung tatanggalin natin. So di ko pa na alam kung anong number to guys kasi ang liliit. Tingnan natin yung number nito kung makita ba. I-zoom natin. Ang liliit. Kita sa camera guys. So ang number pala nito guys FR9886F. FR9886F. Yan ang number ng ng IC na to. So kukuha tayo ng pangpalit nito guys. Mayroon naman akong in-order dito. So guys, kunin natin yung isa. So yung ikabit natin, yung bago. Subukan natin ikabit. So i-check ta muna lahat ng mga assembly dito kung okay pa siya.
Select muna natin to sa ano, namatay ang ating digital. Yan. Check ta lahat yung mga ano dito, mga kapasitor. Parang hindi malinaw yung ating ano guys, yung ating camera. Dito tayo sa kabila. Yan. So wala na yung mga shorty dito guys. So atin na to ilagay yung IC na bago guys. So yung bago. Atin na yan ano, ikabit. Kita ba dyan? Makita. So ikabitan natin itong bago guys. Parang hindi nasakto. Lagyan muna natin ano guys, ng flux. Parang konti lang yung ano, flux na nandyan sa ano board. So, tingnan natin kung nasakto ba yung mga paa nito. So yan na guys, nakabit na natin. Tingnan natin kung mayroon pa siyang power. Kung magpa-power na ba siya. So atin muna to ano guys, kasi mainit pa yung board. Linisin muna natin to guys, para hindi magka-grounded yung ano, yung flux.
So yan na guys, ito yung tinanggal natin kasi shorted. So ito na yung kinabit natin. So subukan natin i-check yung capacitor dito. So wala nang shorted guys. Yun lang ang shorted, yung IC. Wala na siyang shorted oh. Wala na. So atin to subukan natin to guys. Ito yung natin. Saksak natin to. Saksak muna natin to. Tapos ito. Hindi isa pa umilaw kasi meron siyang switch. I-switch natin to. So yan. Meron na siyang power. Yan o. So gagana na tong GSAT na to. I-off natin. I-on natin. Yan. Okay na siya. So assemblein ko muna to guys. Balik sa mga casing. So ito lang yung pinalitan natin. Ito lang yung sira. Kasi shorted na. Mali yung pagkabit nila ng yung supply. Kung anong nilagay doon sa may likuran, yun ang susundin. Hindi tiningnan yung supply na 24 volts pala yung nalagay, hindi 12 volts. Yun na sunog yung nasira yung power IC nito. So simbolin ko muna to guys. Balik ko yung mga casing niya. So ito na guys, natapos ko na. I-on natin uli. Ayan oh. Okay na. Okay na yung kanyang power. So susubukan natin sa TV guys kung may lalabas na logo. Ito yung gagamitin natin. Tingnan natin kung may lalabas na logo. I-off natin muna. Saksak natin yung HDMI. I-on natin. Yan, tingnan natin kung may logo. So okay na guys. Meron siyang logo. So okay yung ginawa natin. Masaya na yung may-ari nito kasi napagana natin. Okay na. So wala tayong signal. Kasi wala tayong signal guys. Yung may-ari nito merong signal doon sa kanila, dito sa akin wala. So patayin natin. So okay na. Okay, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe and click lang yung ating notification bell para sa mga susunod nating mga tutorial, may mga ideya kayo. So hanggang dito na lang ating video guys. Paki-like lang yung ating video.